Hello, dreamers, and welcome to the Live the Dream series. In this series, we learn about St. John Bosco's life, as stated in the Memoirs of the Oratory, or MO for short. Today, we will talk about Chapter 10. Chapter 10 is entitled Luis Comolio. In this chapter, Johnny finds a new companion who teaches him about charity. In the previous chapters, nalaman natin na mahusay na estudyante si Johnny. Matalino siya at may good memory. Pero, alam niyo ba na muntika na siyang bumagsak kasi ibinigay niya ang kopya ng sagot niya sa iba. Muntika na siyang hindi ma-promote sa 4th year ng ginasyo. Pero buti na lang at tinulungan siya ni Father Giana, isang Dominican. Binigyan niya si Johnny ng isa pang chance to do his work. Nagawa naman ito ni Johnny ng mahusay kaya pumasa pa rin siya. Noong time na yon, binibigyan din ng free tuition o parang scholarship ang isang student sa isang grade level. Yung student na bibigyan ng free tuition ay dapat isang estudyante na mayroong magandang record. Dapat mataas ang grades at dapat mayroon ding mabuting pag-uugali. Si Johnny ang napiling bigyan ng reward na ito every year. That year, namatay din ang kaibigan ni Johnny na si Paul Brahe. Kung maaalala nyo sa chapter 9, si Paul Brahe ay isa sa mga kaibigan ni Johnny na payos. Isa sa mga kaibigan ni Johnny na palagi niyang kasama. Namatay si Paul dahil sa isang sakit. Pero, kahit na nawalan man ng kaibigan si Johnny, binigyan naman siya ng Diyos ng isang bagong kaibigan. At ang bagong kaibigan na ito ay si Luis Comolio. Si Luis ay pamangkin ng isang matandang pari na kilala sa pagiging banal. Isang araw, may lumapit kay Luis na isang kaklase at pinilit siyang sumali sa laro ng kavalina. Ang larong ito ay katulad ng makikita natin sa picture, tinitignan kung ilan ang kayang pasanin o kargahin ng victim o yung yung taya. Ayon kay Johnny, yung mga batang hindi masyadong mahilig mag-aral, yung gustong-gustong maglaro nito. At sila rin yung mga magagaling sa larong ito. Ipinaliwanag ni Luis na hindi niya alam ang larong yun at hindi pa niya yun nalalaro kahit kailan. Pinagbantaan siya ng nagyaya sa kanya at sinabing bubugbugin siya hanggang sa sumali siya. Sumagot naman si Luis at sinabing bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Pero talagang hindi niya alam yung laro at ayaw rin niyang matutunan ito. Sinaktan si Luis ng mga nagyaya sa kanya kaya naman kumulo ang dugo ni Johnny. Sa simula, pinigilan muna ni Johnny ang sarili niya kasi naisip niya, kaya namang i-defend ni Luis yung sarili niya kasi mas malaki siya at mas matanda siya dun sa mga nagyaya sa kanyang maglaro. Nakakamangha at nakakagulat ang sinabi ni Luis sa kaklase niya na nananakit sa kanya. Sabi niya, "Are you satisfied? Now, go in peace. I've already forgiven you." Simula noon, naging malapit ng magkaibigan sina Johnny at Luis. Natutunan ni Johnny kay Luis kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. They trusted each other and they helped each other. Johnny needed spiritual help and Luis needed a bodyguard. Luis would usually get bullied. Usually, may mga batang gusto siyang pagtripan, tsaka yung isa pang bata na nagngangalang Anthony Candela. Isang araw, sinubukan ni Johnny na pigilin yung mga nambubuli sa dalawa, kaya naman pinagbantaan si Johnny ng mga bully. Nakatanggap si Luis ng 2 sampal sa mukha. At dahil sa nangyaring yun, nangibabaw ang init ng ulo ni Johnny.
hindi siya nakapag-isip ng tama. Dahil doon, nagawa niyang hablutin sa balikat ang isa sa mga bully at ihagis ito sa iba pang bully para matumba sila. Nakapagpabagsak si Johnny ng 4 na bata and the rest of them ran away. Bigla namang dumating yung teacher nila habang nangyayari ang kaguluhang ito. Sumigaw at muntikan na niyang mapagalitan ng husto si Johnny nang malaman niya kung ano ang pinagmulan ng gulo. Sinabihan siya ng teacher niya na gusto niyang makita yung replay ng lahat ng nangyari. O kaya naman ipakita man lang ni Johnny yung kung gaano siya kalakas. Tumawa na lang yung teacher pagkatapos nun, pati na rin yung classmates ni Johnny. Nagulat ang lahat kasi nakaiwas si Johnny sa parusa na dapat niyang matanggap. John, my friend, I'm amazed how strong you are. But believe me, God didn't give you strength to massacre your companions. His will is that we should love one another, forgive one another, and return good for evil. Ito ang minsang sinabi ni Luis Comollo kay Johnny. Namangha na lamang si Johnny kung paano ipinapakita ni Luis ang charity o pagmamahal. Johnny allowed Luis to guide him. Silang dalawa, kasama na rin si Garigliano, yung isa pang kaibigan ni Johnny mula sa chapter 9. Magkakasama silang nangungumpisal, nangungumunyon, nagme-meditate, at nagkakaroon ng spiritual readings. Madalas din silang bumibisita sa Blessed Sacrament at nagsiserve sa misa. Alam ni Comollo kung paano sila i-organize gamit ang gentle courtesy at sweetness. Kaya naman, hindi siya matanggihan ng mga kaibigan niya. Isang araw, masyadong nalilibang si Johnny sa pakikipagkwentuhan sa isang kaibigan. Kaya nakalimutan niyang itaas ang sombrero niya as a sign of respect nung dumaan sila sa simbahan. Kinorek siya ni Comollo ng maayos, malumanay at may paggalang niyang sinabing, John, my friend, you're lost in talking to men that you forget even the Lord's house. Narito ang reflection questions na pwede nating pagnilayan sa chapter 10. How do we deal or paano natin hinaharap ang mga taong hindi natin nakakasundo? Do we use our strength and energy sa pakikipagtalo sa kanila? O mas ginagamit natin ang lakas o energy natin para mas maging pasensyoso at gentle in dealing with them? Paano natin kinokorekt ang ibang tao? Kinokorekt ba natin sila in a loving and gentle manner? O kinokorek natin sila sa paraan na mapapahiya sila at mapapatunayan nating tayo ang tama? Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video para sa chapter 11. Huwag po sana nating kalimutang mag-alay ng isang Hail Mary o Aba Ginoong Maria para sa video series na ito. And please also share this video to other people para mas marami pa ang makakilala kay St. John Bosco at para mas marami rin ang ma-inspire sa buhay niya. At patuloy po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. St. John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the tree.